Magandang araw o gabi. Ako si Nancy. Gusto ko sanang ibahagi ang kwentong ito na nangyari sa aming pamilya noong taong 1979 sa isang liblib na baryo sa Siquijor. Hindi ko ito malilimutan dahil ito ang unang pagkakataon na nakaharap namin ng isang bagay na hindi mapaliwanag ng siyensya. Noong panahon na yon, ang buhay sa aming baryo ay napakatahimik. Wala pang kuryente at ang tanging liwanag namin sa gabi ay mga gasera. Ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa at napaliligiran kami ng mga naglalakihang puno at masukal na kagubatan. Kasama ko sa bahay ang asawa kong si Lucas at ang dalawa naming malapit na kaibigan at kapitbahay na sina Ben at Melchor. Si Mang Anding naman ang pinakamatanda sa aming grupo, isang kilalang manggagamot at biyasa sa mga usaping kababalaghan. Nagsimula ng may dumating na dayo sa kabilang sapa, isang lalaking matangkad, maputla at laging nakayuko kung maglakad. Sabi ng mga usap-usapan, galing daw ito sa Mindanao at naghahanap ng katahimikan. Pero simula nung dumating siya, nagsimula na ring mamatay ang mga alagang hayop. Lucas, napansin mo ba ang mga manok natin? Natuyuan ng dugo at parang may kagat sa leeg. Sabi ko sa asawa ko habang naghahanda kami ng hapunan. Nancy, baka sawa lang yun. O kaya musang. Huwag kang mag-alala. Lalagyan ko ng mas matibay na bakod ng kulungan natin. Sagot ni Lucas habang nag-aayos ng kanyang itak. Kinabukasan na naglalakad kami ni Ben at Melchor patungo sa taniman. Nasalubong namin si Mang Anding, seryoso ang mukha ng matanda at parang may malalim na iniisip. Ben, Melchor, mag-iingat kayo sa pag-uwi ninyo mamayang gabi. May naamoy akong kakaiba sa hangin. Hindi ito amoy ng tao o hayop lang. Babala ni Mang Anding sa amin na, ano pong ibig niyong sabihin, Mang Anding? May dayong aswang na nakapasok sa teritoryo natin. Hindi siya taga rito. Gutom na gutom ang dala niyang sumpa. Diretsong sagot ni Mang Anding bago siya nagpatuloy sa paglalakad papasok ng gubat. Nagkatingin ang kaming apat. Si Melchor na kilalang matapang ay napahawak ng mahigpit sa kanyang daladalang basket. Huwag yun ang intindihin masyadong matanda. Baka nananakot lang yun. Sabi ni Melchor. Pero alam ko sa boses niya na natatakot din siya. Pagdating ng gabi, uminit ang pakiramdam sa loob ng bahay. Napakatahimik ng paligid. Walang huni ng mga kuliglig, walang tahol ng aso. Ang tanging naririnig lang namin ay ang malakas na paghampas ng mga dahon ng sahig sa labas kahit wala namang hangin. Nancy, pumasok ka na sa loob ng kwarto at itabi mo ang mga bata. Ako na ang magbabantay dito sa sala. Utos ni Lucas sa akin. Natatakot ako. Parang may naglalakad sa may bubungan natin. Bulong ko sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng paligid. Maya-maya pa, narinig namin ang isang malakas na kalabog sa itaas ng aming bubunga. Hindi ito tunog ng pusa, para itong tunog ng isang mabigat na tao na tumalong mula sa mataas na puno. Ben, Melchor, gising! Sigaw ni Lucas sa dalawa naming kasama na natutulog sa kabilang bahagi ng bahay. Mabilis na bumangon sina Ben at Melchor. Hawak nila ang kanilang mga sulo at itak. Lumabas sila sa bakuran para tignan kung ano ang naroroon na. Lucas, wala kami makita rito. Pero ang baho ng paligid amoy nabubulok. Sabi ni Ben mula sa labas. Maya-maya biglang may narinig kaming huni ng isang malaking ibon na. Pero ang tunog nito ay hindi galing sa malayo. Parang nasa loob mismo ng bahay namin ang tunog. Andito siya, Nancy. Huwag kang lalabas. Sabi ni Lucas bago namin narinig ang pagkabasag ng bintana sa kusina. Doon na nga po nagsimula ang kaguluhan. Pagkabasag ng bintana sa kusina, agad na sumugod si Lucas bitbit ang kanyang matalas na itak. Ang tanging liwanag lang namin noon ay ang maliit na apoy mula sa gasera na muntik pang mamatay dahil sa lakas ng hangin na pumasok sa loob ng bahay. Nancy, manatili ka dyan sa likod ko.
Sabi ni Lucas habang pilit na itinatapat ang ilaw sa dulo ng kusina. Pagtingin namin nanindig ang balahibo ko. May isang nilalang na nakaluhod sa may sahig, malapit sa aming lalagyan ng pagkain. Ang katawan nito ay mahaba, payat na parang butot balat na lang, at ang balat niya ay kulay abo na parang bangkay. Lumingon ito sa amin at doon ko nakita ang mga mata niyang nanlilisik at mapula, parang nagbabagang uling sa dilim. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko?" Matapang na tanong ni Lucas, pero ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay na nakahawak sa akin. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay naglabas ito ng isang mahaba at matulis na dila na tila naghahanap ng madidilaan. Doon ko napagtanto na ito ang sinasabi ni Mang Anding na dayong aswang. Hindi ito basta-basta maligno. Ito ay isang nilalang na gutom na gutom. "Lucas, si Bena at Melchor, tawagin mo sila!" Sigaw ko habang paurong kaming naglalakad palayo sa kusina. Eksakto namang pumasok sina Ben at Melchor mula sa pinto sa harap. Bitbit ni Melchor ang isang sulo na gawa sa kawayan at kerosina. Nang tumama ang liwanag ng sulo sa nilalang, mabilis itong kumilos. Napakabilis niya, parang anino ng lumundag pa itaas at kumapit sa mga kisame naming gawa sa kawayan. "Ben, harangan mo ang bintana! Melchor, tulungan mo ko rito!" sabi ni Lucas. Si Melchor ay agad na iwinasiwas ang sulo sa itaas. "Umalis ka rito, kampo ng dilim! Hindi ka welcome dito sa baryo namin!" sabi ni Melchor habang pilit na inaabot ang nilalang ng apoy. Umiwas ang aswang at naglabas ng tunog na parang galit na pusa at asong pinagsama. Napakabaho ng hininga nito. Amoy lansa at amoy nabubulok na daga na kumalat sa buong sala namin. "Lucas, bantayan niyo si Nancy! Lalabas ako, tatawagin ko si Mang Anding!" sigaw ni Ben. Alam ni Ben na sa mga ganitong pagkakataon, hindi sapat ang itak at lakas ng loob lang. Kailangan namin ang kaalaman ng isang eksperto sa mga ganitong kababalaghan. "Sige Ben, bilisan mo! Mag-iingat ka sa labas, baka hindi lang isa kasama niya." Naiwan kami sa loob, sina Lucas, Melchor at ako. Ang aswang ay nanatiling nakakapit sa taas, naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin ko ang kanyang mga kuko. Mahaba ito at matutulis, kayang-kayang hiwain ang balat ng tao sa isang haplos lang. "Melchor, huwag mong hayaang mamatay ang sulo. Iyan lang ang kinatatakutan niya," paalala ni Lucas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon biglang humangin ng napakalakas mula sa nabasag na bintana. Ang sulo ni Melchor ay kumukuti-kutitap, tuluyang namatay. Nawala ang pangunahing liwanag namin. Ang tanging natira ay ang maliit na liwanag mula sa gasera. "Lucas, Melchor, wala nang ilaw!" sigaw ko sa takot. Narinig ko ang malakas na kalabog. Bumagsak ang aswang mula sa kisame. Narinig ko ang daing ni Melchor. Napasigaw si Melchor. Sa dilim naman naramdaman ko ang kaguluhan. Nagtatagaan sila pero dahil madilim, hindi nila matiyak kung nasaan ang kalaban. "Melchor, nasaan ka? Nancy, huwag kang aalis sa pwesto mo!" sigaw ni Lucas habang winawasiwas ang kanyang itak sa hangin. Umaasang tatama ito sa aswang. Maya-maya pa, narinig namin ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng bahay. Isang boses na nagbibigay ng kakaibang lakas ng loob. "Lucas, Melchor, ilayo niyo si Nancy sa gitna. May dala akong pangontra!" sigaw ni Mang Anding. Kasunod noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang dasal na hindi ko maintindihan. Hindi ito Latina kundi isang sinaunang dialekto na tanging mga matatanda lang sa Siquijor ang nakakaalam. Kasabay ng dasal ay ang pagsabog ng amoy ng kamangyan at bawang sa buong paligid. Ang nilalang na nasa loob ng bahay ay biglang napasigaw sa sobrang sakit. Parang napapaso ang kanyang balat kahit wala namang apoy.
Nancy, ayos ka lang ba? Tanong ni Lucas habang kinakapa ako sa dilim. Nang mahawakan niya ang kamay ko, hinila niya ako patungo sa may pintuan kung saan nakatayo si Mang Anding kasama si Ben. Si Mang Anding ay may hawak na botilya ng langis na may ugat ng halaman sa loob neto at isang latigo na gawa sa buntot pagi. Ang kanyang mukha ay seryoso at punong-puno ng determinasyon. Anding, nasugatan si Melchor. Sumbong ni Lucas. Dalhin niyo siya dito sa labas, Ben. Tulungan mo si Melchor. Utos ni Mang Anding habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng bahay namin upang harapin ng dayong aswang. Nang makalabas kami sa bakuran, doon ko lang nakita ang sugat ni Melchor. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang tatlong malalalim na gilit sa kanyang balikat. Maitim ang dugong lumalabas dito at may kasamang malapot na laway na kulay berde. Melchor, tiisin mo ang sakit. Lalagyan natin to ng sukat asin mamaya. Sabi ni Ben habang pinipunit ang kanyang mga sariling kamiseta para ibalot sa sugat ni Melchor. Samantala sa loob ng bahay, narinig namin ang palitan ng mga kalabog at ang malakas na hagupit ng buntot pagi ni Mang Melchor. Bawat hagupit ay sinusundan ng isang nakakakilabot na hiyaw mula sa aswang. Lumabas ka! Ipakita mo ang tunay mong anyo, Dayo! Sigaw ni Mang Anding sa loob. Biglang tumalsik ang aswang palabas ng bintana sa kusina at bumagsak sa aming bakuran. Ilang metro lang ang layo sa amin. Doon namin siya nakita ng malinaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang mga binti ay mahaba na parang sa tipaklong at ang kanyang likod ay kuba na may mga tumutubong balahibo na kasing tigas ng alambre. Lucas, kunin mo ang itak mo na may pahid ng langis ko. Sigaw ni Mang Anding na mabilis ding lumabas ng bahay. Inabot ni Mang Anding ang isang maliit na bote kay Lucas. Mabilis na binuhos ni Lucas ang langis sa talim ng kanyang itak. Ben Melchor, palibutan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makabalik sa gubat. Utos ni Mang Anding. Kahit sugatan si Melchor, kumuha siya ng isang malaking tipak ng kahoy bilang pananggalang. Pinalibutan nila Lucas at Ben at Melchor ang nilalang. Ang aswang ay tila natataranta sa gitna. Lumilingon-lingon ito at naghahanap ng butas kung saan pwedeng tumakas. Bakit ka napadpad dito sa amin? Hindi mo ba alam na hindi ubra yan sa amin? Hamon ni Lucas sa nilalang. Ang aswang ay tumingin kay Lucas at sa isang iglap, bumuelo ito upang tumalon ng mataas. Pero bago pa man ito makalundag, mabilis na naihampas ni Mang Anding ang kanyang latigong buntot ng pagi sa binti ng nilalang. Isang hiyaw na nakabibingi ang pinakawalan ng aswang. Napaluhod ito dahil ang buntot ng pagi ay kilalang mabisang pangontra na nagpapakirot sa laman ng mga ganitong nilalang hanggang sa buto. Ngayon na, Lucas! Melchor! Ben! Sigaw ng matanda. Matindi ang tensyon noong mga sandaling yon na napapaligiran ni na Lucas, Ben at Melchor ang aswang sa gitna ng aming bakuran. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabibigat na hininga ng mga lalaki at ang nakakakilabot na pagngalit ng ngipin ng aswang na yon. Lucas, dahan-dahan! Huwag kang susugod ng hindi handa! Ang aswang na tila naipit sa sulok ay biglang nagbago ng kilos. Imbis na tumakas, bigla itong sumugod kay Ben. Dahil sa bilis nito, hindi agad nakapag-react si Ben. Mabuti na lang, mabilis na naiharang ni Ben ang kanyang itak na may pahid ng langis ni Mang Anding. Huwag dito! Sabi ni Lucas habang tinutulak ang nilalang palayo kay Ben. Nang matampian ng talim ng itak ang balat ng aswang, umusok ito na parang bakal na isinasawsaw sa malamig na tubig. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng nilalang sa buong baryo. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa tindi ng kanyang galit. Anding, ayaw niya sumuko! Sigaw ni Ben habang pilit na humahanap ng tiyempo para saksakin ang nilalang.
Dahil hindi lang siya basta aswang, Ben. Siya ay isang dayong mandurugo. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapatay ng isa sa inyo. Sagot ni Mang Anding habang patuloy na nagwiwisik ng binditadong asin sa paligid para hindi makalabas ng bilog ang aswang. Maya-maya biglang bumaling ang aswang sa akin. Nakatayo ako noon malapit sa puno ng kaimito, hindi kalayuan sa kanila. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Tumitig ito sa akin sa isang iglap. Kinalimutan niya ang mga lalaki na kapaligid sa kanya at mabilis na gumapang patungo sa akin sa paraang hindi mo akalaing magagawa ng isang nilalang na may ganitong anyong tao. "Nancy! Takbo!" sigaw ni Lucas sa akin. Pero parang napako ang mga paa ko sa lupa. Hindi ako makagalaw sa tindi ng takot. Habang papalapit ang aswang, nakita ko ang kanyang bibig na bumuka ng mahigpit sa normal na laki. Puno ng matatalas na ngipin na tila mga karayom. "Melchor, ang sulo!" sigaw ni Mang Anding. Kahit sugatan, mabilis na pinulot ni Melchor ang isang tuyong sanga na may gas at buling sinindihan gamit ang kanyang lighter. "Nancy, yumuko ka!" sigaw ni Melchor bago niya buong lakas na inahagis ang nagniningas na kahoy patungo sa aswang. Eksaktong tumama ang apoy sa likuran ng nilalang. Ang nagniningas na kahoy ay nagpapaatras sa kanya, pero hindi pa rin siya tuluyang napapatumba. Dito na sumugod si Lucas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itaga ang itak sa binti ng nilalang. "Para sa alaga namin pinatay mo! Demonyo ka!" sabi ni Lucas habang ibinabaon ang talim sa laman ng aswang. Isang itim na malapot na likido ang tumalsik sa mukha ni Lucas. Hindi ito dugo, ito ay parang putik na napakabaho. Ang aswang ay napaluhod at doon na siya hinataw ni Mang Anding ng kanyang latigong buntot ng pagi sa mismong batok. "Ben, hawakan mo ang mga kamay. Melchor, sa kabilang panig." Utos ni Mang Anding. Nagpambuno ang apat na lalaki laban sa aswang sa gitna ng kadiliman. Maririnig mo ang kalabog ng katawan at ang pag-ungol ng nilalang na parang baboy nakakatayi na. "Lucas, ang bungo! Doon mo itama!" sigaw ni Mang Anding habang pilit nilang pinipigilan ang pag-ikot ng aswang. Iniangat ni Lucas ang kanyang itak, pero bago pa man niya ito maibagsak, biglang nagsalita ang aswang. Isang boses na basag at parang galing sa ilalim ng lupa. "Maawa kayo! Maawa kayo!" Bulong ng nilalang. Napatigil si Lucas. Kahit ako ay natigilan. Ang boses na iyon ng isang matandang lalaki. Ang boses ng dayong nakatira sa kabilang sapa. "Lucas, huwag kang makinig. Panlinlang lang yan. Melchor, huwag mong bitawan," sabi ni Bena. "Pakiusap. Nagugutom lang ako," dugtong pa ng nilalang habang dahan-dahang bumabalik sa anyong tao ang kanyang muka. Bagamat ang katawan niya ay nananatiling mahaba at nakakatakot. "Ben, Melchor, Lucas, tingnan niyo ang kanyang likod," utos ni Mang Anding sa mahinahong boses. Nang tignan nila ang likod ng dayo, doon nila nakita ang isang malalim at lumang sugat na hindi gumagaling. May mga uod na itim na gumagapang doon. Ayon kay Mang Anding, iyon ang selyo. Selyo ng sumpa na ipinasa sa kanya mula sa Mindanao. "Mang Anding, anong gagawin natin sa kanya? Tao pa ba siya o hayop na?" tanong ni Melchor habang hinihingal. "Siya ay isang biktima rin, Melchor. Pero hindi siya pwedeng mabuhay sa piling ng mga tao. Kapag ang isang aswang ay nakatikim na ng dugo sa isang lugar, babalik at babalik siya rito." Paliwanag ni Mang Anding. "Anong ibig mong sabihin, Mang Anding? Na kailangan natin tapusin ang buhay niya?" tanong ni Lucas na tila nag-aalinlangan pa dahil sa paghingi ng awa ng dayo.
Lucas, isipin mo si Nancy. Isipin mo ang mga bata sa baryo natin. Kapag pinakawalan natin ito ngayon, bukas o sa susunod na gabi, may ibang pamilyang kamag-anak na iiyak. Seryosong sabi naman. Nagkatinginan ng mga lalaki. Ang dayong aswang ay nakatingala sa kanila. Ang mga mata nito ay nagpapalit mula sa pagiging mapula patungo sa pagiging normal na mata ng tao na punong-puno ng lungkot at gutom. Lucas, ang nakahawak ng itak ay ikaw. Pasya mo ang kailangan dito. Sabi ni Mang Anding habang hinihintay ang magiging kilos ng aking asawa. Hinawakan ng mahigpit ni Lucas ang hawakan ng itak. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam ko na ang iniisip niya, ang kaligtasan ng lahat. Lalapit na sana si Lucas para tapusin ang lahat nang biglang may narinig kaming isang malakas na huni mula sa kakahuyan. Hindi lang isa kundi marami. Parang sumasagot sila sa hiyaw ng aswang na nasa gitna namin. Lucas, Anding, may mga kasama pa siya. Sabi ni Ben habang tinuturo ang mga nagliliwanag na mata sa gitna ng madilim na gubat. Melchor, ihanda mo ang lahat ng gas. Bubuhusan natin ang buong paligid. Sigaw ni Mang Anding na tila nagulat din sa dami ng mga dumating. Doon ko naramdaman ang tunay na kaba. Akala namin ay tapos na ang lahat dahil nahuli na namin ang dayong aswang. Pero ang mga huning narinig namin mula sa madilim na bahagi ng gubat ay nagpabago ng sitwasyon. Hindi lang iisa. Naparis na mga mata ang nakatingin sa amin mula sa kakahuyan. Marami sila at tila hinihintay lang nila ang hudyat para sumugod. Lucas, Melchor, huwag kayong tatalikod. Anding, anong mga yun? Akala ko ba dayo lang ang aswang na to? Tanong ni Bena. Ito ang tinatawag na sunod-sunod, Ben. Ang mga malignong sumasabay sa dayong aswang dahil alam nila may mapapala silang tira-tirang laman at dugo. Paliwanag ni Mang Anding habang mabilis na gumagawa ng guhit ng asin sa paligid namin. Ang dayong aswang na nakasubsob sa lupa ay biglang tumawa ng mahina. Isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong kawayan. Hindi ako nag-iisa. Bulong nito sa gitna ng kanyang paghihingalo. Melchor, tulungan mo si Ben doon sa bandang kanan. Lucas dito sa kaliwa. Utos ni Mang Anding. Nancy, pumasok ka na sa loob ng bilog na asin. Huwag kang aalis dyan kahit anong mangyari. Mabilis akong sumunod kay Mang Anding. Pumasok ako sa loob ng proteksyon habang ang 4 na lalaki ay nakatalikod sa akin, nakaharap sa dilim ng gubat. Maya-maya pa, isa-isang lumabas ang mga nilalang. Hindi sila kasing laki ng dayong aswang pero mas mabilis sila at parang mga asong ulol na naglalaway. Ang mga ito ay ang mga tiyanak at wakwak na sumunod sa amoy ng dugo ni Melchor na patuloy pa ring tumutulo mula sa kanyang sugatang balikat. Lucas, heto ang langis. Ipahid mo sa mga itak. Sugod na, sabi ni Lucas nang makitang tumalo ng isang maliit pero mabilis na nilalang mula sa puno ng nyog. Sinalubong ito ni Lucas ng isang malakas na taga. Dahil may langis ang kanyang itak, naglabas ng liwanag ang bawat tama nito sa balat ng maligno. Narinig ko ang mga hiyaw ng sakit at kalabog ng mga katawang bumabagsak sa damuhan. Si Melchor naman kahit hirap na hirap sa kanyang sugat ay hindi nagpatalo. Ginamit niya ang kanyang sulo para itaboy ang lumilipad na wakwak. Huwag kayong lalapit, mga hayop kayo. Sigaw ni Melchor habang pilit na pinoprotektahan ng aming pwesto. Samantala ang dayong aswang na nasa gitna ay tila kumukuha ng lakas mula sa gulo. Napansin ni Mang Anding na dahan-dahan itong gumagapang patungo sa labas ng bilog. Ben, ang dayo tatakas siya. Tawag ni Mang Anding. Mabilis na hinarangan ni Ben ang dayo. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Ben, pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon
Ang dayo ay biglang bumuga ng maitim na likido sa mukha ni Ben. Ang mata ko! Lucas, hindi ako makakita, Lucas! Sigaw ni Ben habang nabibitawan na ang kanyang armas at napapahawak sa kanyang muka. Dahil sa pagkabulag ni Ben, nagkaroon ng pagkakataon ng dayong aswang na makatayo. Kahit pilay ang isang binti dahil sa taga ni Lucas, nagawa itong sunggaba ni Ben sa may leeg. Lucas, tulungan mo ko! Agad na sumugod si Lucas para iligtas ang kaibigan. Nagpambuno sila sa lupa, si Lucas at Ben at ang dayong aswang. Sa kabilang dako naman ay abala si Mang Anding at Melchor sa pagtataboy ng mga maliliit na maligno pilit na pumapasok sa aming bakuran. Nancy, kunin mo buti ng suka sa kusina ngayon na! Utos ni Mang Anding sa akin. Kahit nanginginig ang buong katawan ko, ay tumakbo ako papasok sa kusina. Habang kumukuha ko ng suka, naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likuran. Paglingon ko, isang wakwak na nakapasok pala sa bintana at ngayon ay nakatitig sa akin. Lucas, Anding! May nakapasok dito! Sigaw ko habang ibinabato ang kahit na anong mahawakan ko. Mga plato, baso at kawali. Narinig ko ang mabilis na yabag ni Melchor patungo sa kusina. Nancy, yumuko ka! Sa isang iglap, pumasok si Melchor at hinampas ng kanyang sulo ang wakwak. Sumabog ang apoy sa loob ng kusina at ang nilalang ay muling lumabas ng bintana habang nag-aapoy ang pakpak. Heto ang suka, Melchor. Iniabot ko sa kanya ang bote. Salamat, Nancy. Balik ka na sa bilog, bilis. Sabi ni Melchor bago siya muling lumabas para tulungan sina Lucas. Paglabas namin, nakita ko si Lucas na nakapatong sa dayong aswang. Hawak niya ang itak sa leeg nito. Pero ang mga kamay ng aswang ay nakabaon sa braso ni Lucas. Mang Anding, tapusin mo na to! Sigaw ni Lucas habang tinitiis ang sakit. Ibinuhos ni Mang Anding ang suka sa hinaluan ng asin at dinurog na bawang sa mismong muka ng katawan ng dayong aswang. Ang epekto nito ay parang asido. Natunaw ang balat ng nilalang at nagsimula itong mangisay ng husto. Ito ay para sa lahat ng pamilyang sinira mo! Sabi ni Mang Anding habang itinutusok ang kanyang matulis na kawayang may nakaukit na krus sa mismong puso ng dayong aswang. Isang huling sigaw ang pinakawala ng dayo. Isang sigaw na umalingaw-ngaw hanggang sa kabilang baryo. Pagkatapos nun, unti-unting nanahimik ang paligid. Ang mga maliliit na maligno na kanina ay sumugod ay biglang nagsitakbuhan pabalik sa gubat nang maramdaman nilang patay na ang kanilang pinuno. Naiwang hinihingal sina Lucas, Ben at Melchor at Mang Anding sa gitna ng bakuran. Si Ben ay dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang malinis na tubig na aking dinala. Si Melchor naman ay napaupo sa sahig dahil sa sobrang pangihina. Tapos na ba, Mang Anding? Tanong ni Lucas habang tinitignan ng dahan-dahan na ang pagkatungan ng katawan ng aswang. Para sa gabing to, tapos na, Lucas. Pero ang amoy ng kamatayan ay hindi basta-basta nawawala sa lupain ito. Tinignan ko ang asawa ko. Marami siyang galos at bakas ng pakikipaglaban. Lucas, ayos ka lang ba? Tanong ko habang nilalapitan siya. Ayos lang ako, Nancy. Ang mahalaga, ligtas ka. Akala namin ay iyon na ang wakas. Pero habang nililinis namin ang bakuran bago mag-umaga, may napansin si Ben sa bulsa ng damit ng dayo bago ito tuluyang maging abo. Habang unti-unting nagliliwanag ang langit at sumisilip ang unang sikat ng araw, ang katawan ng dayong aswang ay naging parang tuyong kahoy na dinurog at naging abo. Ngunit sa gitna ng abong yon may napansin si Ben na isang bagay na hindi natunaw ng dasal.
Lucas, tignan mo to. Tawag ni Ben habang maingat na pinupulot ang isang maliit na piraso ng balat ng hayop na may nakatali na hibla ng buhok ng tao. Lumapit si Mang Anding at kinuha ang bagay na yon. Nanliit ang kanyang mga mata. Ito ay isang padala, Lucas. Ang dayong ito ay hindi kusang pumunta rito. Pinadala siya ng isang mas malakas na kapangyarihan mula sa pinanggalingan niya. Anong ibig niyo sabihin, Mang Anding? Tanong ni Melchor habang iniinda ang sakit ng kanyang sugat na nilalagyan ko ng dinurog na dahon ng kakawate bilang paunang lunas. May nagutos sa kanya na hanapin ang isang partikular na pamilya dito sa baryo natin. Nancy, Lucas, may kamag-anak ba kayo galing sa Mindanao? Tanong ng matanda. Nagkatingin ang kami ni Lucas. Wala kaming maalalang kahit sino. Pero biglang pumasok sa isip ko ang namayapang lolo ni Lucas na si Lolo Tiburcio. Sinasabing noong kabataan niya ay naging sundalo siya at nadistino sa malalayong bahagi ng bansa. Mang Anding, baka may kinalaman to sa nakaraan ni Lolo Tiburcio. Bulong ni Lucas. Hindi pa kami nakakasagot ng maayos nang biglang may dumating na humihingal na bata. Ang anak ni Aling Belena. Mang Anding, Lucas, si Aling Belena, nawawala ang kanyang bunso. May nakita raw silang malaking aso na tumalong palabas ng bintana nila kaninang madaling araw. Napamura si Melchora. Hindi pa pala tapos. Ang dayong napatay natin ay panggulo lang. Nancy, pumasok ka at ilag ang lahat ng pinto. Lucas, Ben, Melchor, kailangan nating sundan ang bakas bago pa tuluyang makalayo ang isa pa nito. Utos ni Mang Anding. Isa pa, ibig sabihin may kasamang tayo na hindi natin nakita kanina. Tanong ni Ben habang mabilis na kinukuha ang kanyang itag. Ang napatay natin ay isang bantay. Ang tunay na kumakain ay ang kasalukuyang nasa labas pa. At base sa balat ng hayop na ito, hindi lang ito basta aswang. Ito ay isang tiktik na may kakayahang magpalit anyo bilang tao o hayop sa isang kurap lang ng mga mata. Tumakbo sina Lucas patungo sa bahay ni Aling Belena. Naiwan ako sa loob ng bahay, yakap ang aking sarili habang nakatingin sa labas. Ramdam ko pa rin ang takot. Noong panahong yon kapag may nawalang bata sa aming baryo, madalas ay hindi na ito nakikita ng buhay o kung mahanap man, kulang na ang laman loob nito. Pagdating ni Lucas sa bahay ni Aling Belena, nakita nila ang gulo. Ang bintana sa silid ng bata ay wasak. May mga bakas na kuko sa dingding na kasing lalim ng hiwa ng kutsilyo. Dito sila dumaan, Lucas. Papunta ito sa sapa, doon sa musukal na bahagi ng kagubatan kung saan nakatira ang tayo. Sabi ni Ben habang sinusundan ang mga patak ng dugo sa lupa. Teka, Ben, may tsinelas ng tao. Tanong ni Melchor habang pinupulot ang isang lumang tsinelas na pamilyar sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Hindi maaari. Si Mang Celso ang kumuha sa sarili niyang anak. Hindi makapaniwalang tanong ni Ben. Hindi si Mang Celso yan, Ben. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang tiktik ay nanggagaya ng anyo. Kinuha niya ang anyo ng ama ng bata para hindi ito matakot nang kunin siya sa higaan. Paliwanag ni Mang Anding habang mabilis na naglalakad patungo sa sapa. Habang papalapit sila sa sapa, narinig nila ang isang mahinang iyak ng bata. Nanggaling ito sa ilalim ng malaking puno. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog kahit na umaga na. Lucas, dahan-dahan, baka bitag lang to. Bulong ni Mang Anding. Nakita nila ang isang figura na nakatalikod. Kamukhang kamukha ito ni Mang Celso. Karga-karga ang bata. Pero may mali sa kanyang tindig. Masyadong mahaba ang kanyang mga braso at ang kanyang mga siku ay nakabaliktad. Celso, ibigay mong bata! Sigaw ni Lucas habang tinututok ang kanyang itak. Dahang-dahang lumingon ang figura. Ayon kay Lucas, doon siya halos himatayin sa takot. Ang mukha ni Mang Celso ay parang natutunaw na kandila.
Ang isang mata nito ay nasa pisngi na at ang bibig nito ay punong-puno ng itim na balahibo. Hindi niyo mapipigilan ang gutom, ha? Wika ng nilalang gamit ang boses na parang maraming tao ang nagsasalita ng sabay-sabay. Ngayon na, Ben. Melchor! Sigaw ni Lucas. Sumugod si Ben at Melchor mula sa magkabilaang gilid. Pero ang nilalang ay napakabilis. Sa isang iglap, tumalon ito pataas sa sanga. Bitbit ang bata. Mang Anding, ang bata baka mahulog! Sigaw ni Melchor. Kumuha si Mang Anding ng isang maliit na pana na ang dulo ay may nakatusok na buto ng hayop na binasbasan na. Lucas, kailangan mong umakyat. Kami na ang bahala dito sa baba. Si Lucas na kilala sa pagiging magaling sa pagakyat ng nyog ay walang pag-aalinlangang sumampa sa higanting balite. Habang umaakyat siya, naramdaman niya ang mga maliliit na kamay na humahawak sa kanyang binti. Mga duwende at lamang lupa na tila pinipigilan ng kanyang pagakyat. Bitawan niyo ako, mga kampo ng demonyo! Sigaw ni Lucas habang winawasiwas ang kanyang itak na may pahid pa rin ng langis ni Mang Anding. Nang makarating si Lucas sa isang malaking sanga, nakita niya ang tiktik na akmang susubo na sa maliit na bata. Ang tila nito ay mahaba at parang sinulid na matalima. Hoy demonyo! Dito ka tumingin! Sigaw ni Lucas para makuha ang atensyon ng nilalanga. Lumingon ang tiktik at naglabas ng nakakakilabot na tawa. Pero hindi alam ng nilalang sa ibaba ay tapos na ang dasal ni Mang Anding. Ibagsak ang sumpa! Sigaw ni Mang Anding mula sa ibaba, sabay bitaw ng kanyang pana. Tumama ang pana sa likod ng nilalang. Nang hinig ang buong puno ng balite, ang nilalang ay nawalan ng balanse at nabitawan ng bata. Nakuha ko na! Sigaw ni Lucas habang mabilis na sinalo ang bata bago ito tuluyang mahulog sa lupa. Pero ang tiktik ay hindi pa sumusuko. Kahit may pana sa likod, mabilis itong gumapang patungo kay Lucas na parang gagamba. Ang mga kuko nito ay nakahanda ng ibaon sa dibdib ni Lucas. Lucas, sa likod mo! Sigaw ni Ben mula sa ibaba. Sa taas ng puno na iyon akala ko talaga ay mawawalan na ako ng asawa. Hawak ni Lucas ang bata sa kanyang kaliwang braso habang ang kanang kamay naman ay nakakapit sa madulas na baging ng puno. Ang tiktik na nasa anyo pa rin ng tila natutunaw na Mang Celso ay mabilis na gumapang papalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang mahabang dila ay humahampas sa hangin na parang latigo. Lucas, huwag kang bibitaw. Ihagis mo ang bata kay Ben. Sigaw ni Mang Anding mula sa baba. Pero napakataas ng kinalalagyan ni Lucas. Kung ihagis niya ang bata at hindi ito masasalo, tiyak na kamatayan ang sasapitin ng paslit. Hindi ko pwedeng ihagis. Masyadong mataas nito. Sagot ni Lucas habang pilit na umiiwas sa kuko ng nilalang. Sa isang iglap, sumunggab ang tiktik. Nabaunang matalas na kuko nito sa balikat ni Lucas. Napasigaw ang aking asawa sa sobrang sakit. Pero imbis na bitawan ng bata, lalo pa niya itong niyakap ng mahigpit. Lucas! Sigaw ni Melchor na agad na nagsimulang umakyat sa kabilang bahagi ng puno para sumaklolo. Si Ben naman ay mabilis na kumuha ng isang bote ng langis na may kasamang bawang at asin mula sa supot ni Mang Anding. Mang Anding, gawin na natin ang huling paraan. Tumango si Mang Anding. Kinuha niya ang kanyang lating buntot ng pagi at ibinabad ang dulo nito sa natitirang binditadong langis. Lucas, Melchor, pumikit kayo. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa taas. Nang biglang ihagis ni Ben ang bote ng langis sa direksyon ng tiktik. Habang si Mang Anding naman ay buong lakas na inihampas ang latigo sa puno. Ang tunog ng hagupit ay parang kulog na yumanig sa buong kagubatan. Isang hiyaw na hindi tao ang pinakawalan ng nilalang. Maya-maya pa, itinarak ni Ben ang kanyang itak sa dibdib nito
habang si Mang Anding naman ay nagbuhos ng sako-sakong asin sa katawan nito. Ang tiktik ay nangisay na parang linta na binudburan ng asin hanggang sa unti-unti itong tumigas at naging parang uling. Samantala, dahan-dahang nakababa si Lucas bitbit ang bata. Pagbaba niya sa lupa, agad siyang napaluhod sa pagod at sakit ng kanyang sugat. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kanya dahil hindi ko na natiis na manatili sa loob ng bahay nang marinig ko ang sigawan sa sapa. "Lucas, salamat sa Diyos, ayos lang kayo," sabi ko. Kinuha ko ang bata sa kanyang bisig. Ang bata ay himalang mahimbing na natutulog. Tila hindi na malaya ng panganib na pinagdaanan. "Nancy, ang balikat ko," mahinang sabi ni Lucas. Ang mga sugat niya ay nangingitim na rin. Isang sinyalis na may lason ang kuko ng dayong aswang. Agad na lumapit si Mang Anding. Kinuha niya ang luya at ginuya ito bago dinura sa sugat ni Lucas. Tisin mo, Lucas. Kailangan nating ilabas ang dumi bago pa ito kumalat sa puso mo. Nang mag-umaga na talaga, dinala namin ang bata pabalik kay Aling Belen. Walang pagsidlan ang pasasalamat ng ina. Habang ang tunay na Mang Celso ay nakitang tulog na tulog sa kanilang silid. Walang malay sa kanyang anyo, ay ginamit na pala ng isang demonyo. Nilinis namin ang bakuran at sapa. Ang mga abo ng dayong aswang at ang tiktik ay pinapaanod ni Mang Anding sa dagat para hindi na muling makabalik ang kanilang espiritu sa lupa ng Sikihor. Tapos na ang lahat, Lucas. Pero lagi kayong mag-iingat. Magmula noon naging mas mapanatag ang mga tao sa aming baryo. Hindi na namin basta-basta tinatanggap ang mga dayo nang hindi mo na sinusuri ang kanilang anino o ang kanilang paraan ng pagkain. Ang kwentong ito ay nanatiling babala sa aming pamilya, na sa likod ng tahimik na gabi may mga matang nagmamasida, naghihintay lang ng pagkakataon na makapasok sa aming mga tahanan. Magandang araw po. Ako po si Agnes at nais kong ibahagi ang isang totoong karanasan na nangyari sa aming baryo noong taong 1989. Hindi ko ito makakalimutan dahil ito ang panahon na talamak ang usap-usapan tungkol sa mga aswang sa liblib na bahagi ng Capiz. Noong taong yun, sa isang liblib na sityo sa Capiz na kung tawagin ay Sitio Agustina, payapa naman ang buhay namin kahit papano. Pero nagbago ang lahat nang magsimulang mamatay ang mga alagang hayop ng mga taga-baryo sa gabi. Hindi lang basta namamatay, kundi parang kinuha ang mga laman loob. Si Kapitan Negro ang tumatayong leader namin noon. Hindi siya tunay na kapitan ng barangay, pero iyon ang tawag sa kanya dahil sa kanyang itim na balat at pagiging matapang. Kilala si Kapitan Negro na may anting-anting at marunong sa mga gamutan na hindi mapaliwanag ng sensya. Isang gabi, nagtipon-tipon kami sa harap ng tindahan ni Aling Marites. Kasama ko noon ang aking pinsan na si Lito at ang asawa niyang si Elena na buntis ng 6 na buwan. "Kapitan, natatakot po kami. Pati mga bik sa likod ng bahay, tila nilapan ng kung anong hayop pero ang weird dahil walang bakas ng paa," sabi ni Lito habang hawak ang kanyang itak. Sumagot si Kapitan Negro. Lito, huwag kang magpadalos-dalos. Ang kalaban natin ay hindi basta-basta hayop. Amoy ko ang lansa ng hangin. Lumingon si Elena sa akin at bumulong. "Agnes, nararamdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Parang may nakatingin sa atin mula sa itaas ng puno." Tinignan ko ang puno, pero madilim na ang paligid. Ang tanging liwanag lang namin ay ang mga mitsa ng gasera. Noong panahong yun, wala pang kuryente sa sityo namin, kaya ang dilim ay talagang nakakapanindig balahibo. Maya-maya biglang tumahol ng malakas ang aso ni Aling Marites. Ungol na parang nasasaktan, hanggang sa bigla itong tumahimik. Nandito na sila.
Sabi ni Kapitan Negro habang dahan-dahang binubunot ang kanyang espesyal na bolo na may mga ukit na krus sa talim nito. Agnes, pumasok kayo sa loob ng bahay ni Marites. Bantayan niyo si Elena. Utos ni Kapitan Negro sa akin. Sumunod kami kaagad. Habang nasa loob kami, narinig namin ang kaluskos sa may bubungan. Parang may mga kuko na kumakalmot sa yero. Ang tunog ay tik-tik. Nung una ay mabagal hanggang sa bumilis ito at tila lumalakas. Bakit parang malayo ang tunog? Tanong ni Elena na nanginginig ang boses. Diyan ka lang nagkakamali, Elena. Kapag malayo ang tik-tik, ibig sabihin, nasa malapit lang siya. Sabi ko sa kanya, para palaalahanan siya sa mga sabi-sabi ng matatanda. Sa labas narinig namin ng sigaw ni Lito. Hoy, sino ka? Bumaba ka dyan! Sumigaw si Kapitan Negro. Lito, iwas! Hindi yan tao! Narinig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak. Parang may dambuhalang ibon na lumilipad mula sa bubong na patungo sa kakahuyan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Kapitan Negro na naglalakad patungo sa kadiliman. Bitbit ang kanyang sulo at bolo. Lumabas ka, hayop ka! Huwag mong pirwisyuhin ang mga tao rito! Sigaw ni Kapitan Negro sa gitna ng kadiliman. Maya-maya isang mahabang tili ang narinig namin mula sa kakahuyan. Hindi ito tili ng tao kundi isang matinis na tunog na parang bakal na kinikiskis sa bato. Nakita namin si Lito na tumatakbo pabalik sa amin. Putlang-putla ang muka. Agnes, buksan niyo ang pinto! Ang laki niya! Sigaw ni Lito. Pinatuloy namin si Lito. Pagpasok niya, halos hindi siya makahinga. Nakita ko siya. Ang haba ng dila. Parang sinulid na pilit na dumadaan sa siwang ng bubong. Teka, nasan si Kapitan? Nandun siya, tinutugis niya yung aso sa sapa. Sagot ni Lito habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Lumipas ang ilang minuto na puno ng katahimikan. Ang naririnig ng lamin ay ang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng saging. Maya-maya biglang may kumatok sa pinto. 3 mabigat na katok. Agnes, buksan niyo ito. Ako ito, si Kapitan. Sabi ng boses mula sa labas. Akma ko na sanang bubuksan ang pinto nang pigilan ako ni Agnes. Teka, Agnes, bakit parang ibang amoy? Amoy ng parang nabubulok na karne. Kaya naman sumilip si Lito sa butas ng dingding. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agnes, wag! Hindi si Kapitan yan! Ang mga paa niya! Hindi normal! Nagsimulang yanigin ang buong bahay. Parang may gustong pumasok ng sapilitan. Ang boses sa labas ay nagbago. Hindi na ito boses ni Kapitan Negro, kundi isang garagal na boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Ibigay niyo sa akin ang bata! Ibigay niyo ang nasa sinapupunan! Nagdasal kami ng malakas. Si Elena ay napaupo na sa sahig habang hawak ang kanyang tiyan. Si Lito naman ay pilit na hinaharangan ng pinto gamit ang isang mahabang upuan. Biglang may narinig kami malakas na kalansing ng metal mula sa labas. Lumayo ka sa kanila! Sigaw ni Kapitan Negro. Narinig namin ang pagtutunggali sa labas. Kalambugan, mga talsik ng kung ano-anong likido sa may dingding at walang tigil na pagmura ni Kapitana. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sa dami ng napatay ko na katulad mo, ikaw ang isusunod ko. Wika ni Kapitan Negro habang naririnig namin ang tunog ng itak na tumatama sa laman. Isang malakas na lagabog ang nangyari sa beranda. Tahimik muli pagkatapos noon. Walang gumagalaw sa amin sa loob. Lito, Agnes, Elena, ayos na. Patay na ang isang ito. Pero marami pa sila. Sabi ni Kapitana. Dahan-dahang binuksan ni Lito ang pinto. Nakita namin si Kapitan Negro na duguan pero hindi niya dugo yun. Ang dugo ay kulay itim at malapot. Kumakalat sa sahig ng beranda. Sa paanan niya,
May isang malaking itim na aso na putol ang ulo. Pero ang katawan neto ay tila unti-unting nagbabago at nagiging anyong tao. "Kapitan, anong nangyari?" tanong ni Lito. Ito ang aswang na nambibiktima sa atin. Pero babala ko sa inyo, ang asawang lalaki nito ay siguradong maghihigante. Hindi pa tapos ang gabi. Sabi ni Kapitan Negro. Tumingin si Kapitan Negro sa akin at sinabi nga, Agnes, kumuha ka ng asin at abo. Ikalat nyo sa bawat sulok ng bahay na ito. Huwag kayong hihinto hanggat hindi sumisikat ang araw. Dali-dali kaming kumilos. Habang nagkakalit kami ng asin nararamdaman ko na parang may mga mata pa rin nakamasid sa amin mula sa dilim ng gubat. Alam namin na ang gabi ay mahaba pa at ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang. Sa kabilang dako ng sityo, may narinig kaming isa pang tiktik. Mas malakas at sa pagkakataong to, hindi lang isa ang naririnig namin parang isang kawan sila na papalapit sa aming kinaroroonan. Lito, ihanda mo mga solo. Agnes, bantayan mo ang bawat bintana. Elena, huwag kang aalis sa tabi ng asin. Utos ni Kapitan Negro habang muling hinahasa ang kanyang bolo sa may semento. "Kapitan, parang dumadami sila," bulong ni Lito habang nakatingin sa mga anino na gumagalaw sa paligid ng bakod. Hayaan mo silang lumapit. Mas madali silang tadtarin kapag malapit. Matapang na sagot ng kapitana. Maya-maya pa lalong bumigat ang pakiramdam sa loob ng bahay ni Aling Marites. Ang hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding na kawayan ay naging sobrang lamig. Pero may kasamang amoy ng malansang dugo at sunog na buhok. Agnes, bilisan mo! Ipang-ikot mo ang asin sa bawat bintana. Utos ni Kapitan Negro habang siya naman ay naglalagay ng langis na may kasamang kung anong ugat sa kanyang braso at sa talim ng kanyang itak. Habang nagkakalat ako ng asin nanginig ang mga kamay ko. Sumilip ako sa siwang ng bintana at nakita ko ang mga anino sa ilalim ng puno ng nyog. Hindi sila tao. Ang kanilang mga figura ay mahaba, payat at ang kanilang mga mata ay parang mga baga ng sigarilyo na nagbabaga sa dilim. Lito, huwag kang titingin ng diretso sa mata nila. Hinihigop nila ang tapang mo kapag ginawa mo yan. Babala ni Kapitan Negro kay Lito na nooy hawak na ang isang bote ng gaas at basahan para gawing sulo. "Kapitan, bakit parang tumitigil sila sa bakod?" tanong ni Lito habang pilit na pinapatigas ang kanyang boses. Dahil sa asin at dasal na inilatag natin, pero naghahanap sila ng butas. Ang punterya nila ay si Elena at ang bata. Sagot ni Kapitan Negro nang hindi inaalis ang tingin sa labas. Maya-maya, biglang may malakas na kalabog sa itaas ng bubong. Hindi lang isa kundi parang 3 o 4 na mabibigat na nilalang ang tumatalon sa yero. Dinig na dinig ang tulog ng yerong nayuyupi. "Agnes, ang kisame!" sigaw ni Elena habang nakaturo sa itaas. Nakita ko ang isang mahabang dila doon kasing nipis ng sinulid pero tila may mga maliliit na tinik. Dahan-dahang bumababa mula sa siwang ng bubong papunta ito sa direksyon ni Elena. Walang hiyang kapun ka ng demonyo! Sigaw ni Kapitan Negro. Sa isang mabilis na galaw naman, tinaga niya ang dila gamit ang kanyang itak. Isang matinis at nakangingilong tili ang umalingaw-ngaw sa buong sityo. Ang dila ay naputol at bumaon sa sahig. Kumikisay-kisay pa na parang bulati habang naglalabas ng itim na likido. Lito, ngayon na! Sinabal mo ang paligid ng bahay. Utos ni Kapitan Negro. Tumalon si Lito palabas ng bintana, bitbit ang sulo. "Magsilayas kayo rito!" sigaw ni Lito habang winawasiwas ang apoy. Nakita ko naman sa liwanag ng apoy ang mga anyong aso na kasing laki ng baka. Mga taong may pakpak na parang paniki
at mga nilalang nakalahati lang ang katawan na nakalutang sa hangin. Maya-maya isang dambuhalang aso ang sumugod kay Lito. Lito, sa kanan mo! Sigaw ni Kapitan Negro, sabay talon palabas para saklolohan ang aking pinsan. Nagpang-abot si Kapitan Negro at ang dambuhalang aso. Sa gitna ng kadiliman at liwanag ng apoy, nakita ko ang galing ni Kapitan Negro. Kahit matanda na siya, ang bawat taga ng kanyang itak ay may kasamang liwanag na parang kislap ng kuryente. Sa ngalan ng nag-iisang lumikha, mamatay kayo! Sigaw ni Kapitan habang ibinabao ng itak sa leeg ng nilalang. Habang nangyayari yun, sa may bandang labas, kami naman ni Elena sa loob ay hindi mapakali. Samantala, biglang may bumagsak sa pinto sa may likuran. Isang matandang babae na nakayuko ang pumasok. Ang kanyang buhok ay abot hanggang sahig at ang kanyang mga kuko ay mahaba at baluktot. Agnes, ang asin! Nawawala ang asin sa pintuan, doon sa may likod. Sigaw ni Elena. Nakalimutan ko ang pinto sa kusina. Huwag kang lalapit. Sigaw ko sa matandang babae habang hawak ko ang isang krus na kahoy. Tumawa ang matanda, isang tawa na parang tuyong dahon na kinikiskis. Ibigay mo sa akin ang sanggol, Agnes. Gutom na kami. Sabi ng matanda. Hindi mo sila makukuha! Isang boses ang narinig namin mula sa likuran ng matanda. Si Kapitan Negro pala. Duguan at pagod pero nananatiling matatag. Hawak niya isang maliit na sisidlan ng binditadong tubig. Isinaboy na Kapitan Negro ang tubig sa matanda. Napasigaw ito. Nagliyabang balat ng matanda na parang nabuhusan ng asido. Sa isang iglap, tumalon ito palabas ng bintana at naglaho sa kadiliman. Pumasok si Lito na may sugat sa braso. Kapitan, marami pa sila sa labas. Hindi sila nauubos. Dahil tinatawag nila ang kanilang pinuno. Ang kapre ng sapa ay gising na. Seryosong sabi ni Kapitan Negro. Naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Parang may dambuhalang naglalakad patungo sa aming bahay. Ang bawat hakbang ay napapatumba sa mga puno ng saging sa buong paligid. Agnes, Elena, pumasok kayo sa may silid at huwag kayong lalabas kahit anong marinig ninyo. Lito, hawakan mo itong isang bote ng langis. Kapag sinabi ko, ibuhos mo ito sa sahig ng beranda. Utos ni Kapitan Negro. Sumunod kami ni Elena. Pumasok kami sa may silid at nilakang pinto. Maya-maya narinig ko ang mabibigat na paghinga sa labas ng bahay. Isang amoy ng tabako na sobrang tapang ang humalo sa lansa ng dugo. Kapitan Negro, ibigay mo sa amin ang mga banyaga sa lugar na ito. Isang malalim at dumadagundong na boses ang narinig namin. Hindi kailanman tikbalang. Sa lupang ito, ako ang batas. Sabi ni Kapitan Negro. Narinig namin ang pagwasak ng dingding ng bahay. Ang buong bahay ni Aling Marites ay parang guguho na. Sigawan, kalampagan ng mga gamit at ang tunog na naglalagablab na apoy ang bumalot sa gabing yon. Agnes, natatakot ako para sa anak ko. Umiiyak na sabi ni Elena. Magtiwala tayo kay Kapitan. Elena, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko habang mahigpit na hawak ang kamay niya. Maya-maya biglang tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig lang ay ang paglagitik ng apoy mula sa mga nasusunog na bahagi ng bakod. Lito, Kapitan. Tawag ko ng mahina. Walang sumasagot. Dahil doon dahan-dahan kong nilapitan ang pinto ng silida at sumilip sa butas ng susi. Ang nakita ko ay hindi si Kapitan o si Lito. Ang nakita ko ay isang dambuhalang mata na kulay dilaw. Nakatingin ng diretso sa butas ng susi.
Nakita kita, Agnes. Bulong ng boses sa labas. Napaurong ako at napasigawa. Biglang nawasak ang pinto ng silida. Isang malaking kamay na may itim na balahibo ang pumasok at pilit na inaabot si Elena. Layuan mo siya! Isang pamilyar na boses ang sumigaw. Si Kapitan Negro ay lumitaw mula sa gilid, dala ang isang sulo at isang tulyasi ng kumukulong mantika na may halong kung anong mga sangkap. Ibinuhos niya ito sa kamay ng nilalang. Isang dagundong ng sakit ang narinig namin. Lito, ang gasera, ngayon na! Sabi ni Kapitan Negro. Isang malaking pagsabog ng apoy ang naganap sa gitna ng sala. Nakita ko ang isang nilalang na kasing taas ng bahay. May ulo ng kabayo, pero katawan ng tao. Nagliliyab sa apoy. Ito ang tikbalang na pinuno nila. Magsialis kayo rito! Bumalik kayo sa kailaliman! Sigaw ni Kapitan Negro habang winawasiwas ang kanyang nagniningning na itak. Nagkagulo ang mga maligno nang makita nilang nasusugatan ng kanilang pinuno. Nagsimula silang magsibatan pabalik sa kagubatan. Pero ang tikbalang ay hindi basta-basta susuko. Hinarap nito si Kapitan Negro ng harapan. Negro, hindi mo mapoprotektahan ang lahat. Darating ang panahon mauubos din ang lakas ng anting-anting mo. Banta ng tikbalang habang dahan-dahang umaatras sa kadiliman. Habang ang apoy sa katawan nito ay unti-unting namamatay. Hanggat ako nakatayo rito sa Sitio Maligaya, walang aswang umalignong makakapanakit sa kanila. Sagot ni Kapitan Negro. Nang maglaho ang huling anino sa may kagubatan, napaupo si Kapitan Negro sa sahig. Ang kanyang katawan ay puno ng kalmot at pasa. Si Lito naman ay lumabas mula sa ilalim ng mesa, nanginginig. Kapitan, nagawa ba nating talurin sila? Tumingin si Kapitan Negro sa amin na, para sa gabing to tapos na, pero alam niyo ang batas ng mga nilalang na yan. Naghihiganti sila, Agnes. Kailangan nating maghanda para sa pagpula ng buwan bukas ng gabi. Ano pong mangyayari bukas, Kapitan? Ang blood muna. Doon sila kukuha ng lakas para bumalik ng mas marami. At sa pagkakataong yun, hindi sapat ang asin at dasal lang. Lumabas kami ng bahay at nakita ang pinsala sa sityo. Ang mga bakod ay wasak, ang mga pananim ay parang sinalanta ng bagyo, at ang amoy ng lansa ay nanatili sa hangin. Salamat kay Kapitan Negro dahil buhay kami. Habang nag-aagaw ang dilim at liwanag ng madaling araw, nakita ko si Kapitan Negro na nakatingin sa bundok. Alam ko sa kanyang isipan, binabalak niya na kung papaano kami iligtas sa susunod na pagsalakay. Agnes, itago niyo ang naputol na dila na yon. Sabi ni Kapitan Negro sa akin. Bakit po, Kapitan? Gagamitin natin yun para mahanap kung sino ang mga taga-baryo, ang mga nag-anyong aswang kagabi. Dahil ang dila na yan, babalik sa tunay niyang may-ari kapag sumikat na ang araw. Kinabahan ako. Ibig sabihin isa sa mga kapitbahay namin ay maaaring kasama sa mga sumugod sa amin kagabi. Sino kaya yun? Sumikat ang araw noong madaling araw, pero hindi nito dala ang karaniwang sigla ng umaga. Ang Sitio Agustin ay nababalot ng bigat at kaba. Ang amoy ng sunog na balahibo at malansang dugo ay tila nanuot na sa mga dingding ng bahay ni Aling Marites. Si Kapitan Negro ay hindi natulog. Nakita ko siyang nakaupo sa hagdanan. Hinahasa ang kanyang bolo habang nakatingin sa dugo ang basahan na nakabalot sa naputol na dila ng aswang. Agnes, dalhin mo dito ang basahan na yan. Dahan-dahan kong kinuha ang balot na dila. Kahit putol na ito, nararamdaman ko pa rin parang tumitibok-tibok ito sa loob ng tela. Nakakasuka ang pakiramdam. Lito, tawagin mo lahat ng lalaki at babae sa sitio. Sabihin mo, may papamahagi tayong tulong mula sa munisipyo para sa mga nasalanta ng bagyo kagabi.
Sabi ni Kapitan Negro kay Lito. Pero Kapitan, wala naman tayong tulong na ibibigay ah. Pain lang yun, Lito. Gusto kong makita kung sino ang hindi makakapagsalita ng maayos o ang laging nakatakip ang muka. Ang dila na ito ay pilit na babalik sa kanyang pinanggalingan. Sagot ni Kapitan Negro habang tumatayo at sinusukbit ang kanyang itak. Maya-maya, nagsimulang magsidatingan ang mga taga-baryo. Naroon si Mang Karding na magsasaka, si Aling Saling na labandera, at ang mag-asawang sina Tonyo at Perla na nakatira sa dulo ng sapa. Lahat sila ay mukhang pagod at puyat, bakas ang takot sa mga nangyari kagabi. Ano po mapaglilingkod namin, Kapitan? Tanong ni Mang Karding habang kinakamot ang kanyang ulo. Tinignan sila ni Kapitan Negro ng isa-isa. Napansin ko si Perla ay nakabalot ng panyo ang kanyang leeg at ibabang bahagi ng muka. Agnes, ilabas mo na ang tulong. Bulong ni Kapitan Negro sa akin. Inilabas ko ang basahan sa harap ng mga tao. Pagbukas ko nito, ang dila ay biglang naging kulay ube at nagsimulang umusok. Umalingaw-ngaw ang isang mahinang huni, parang sipol ng galing sa malayo. Anong klaseng tulong yan, Kapitan? Bakit may bulating dambuhala? Tanong ni Tonyo, ang asawa ni Perla. Ngumiti ng bahagya si Kapitan Negro. Hindi ito bulati, Tonyo. Ito ang dila ng aswang na sumugod sa bahay ni Marites kagabi. At alam niyo ba ang sabi ng matatanda? Ang dila ay laging naghahanap sa kanyang lalamunan. Biglang napatra si Perla. Napahawak siya sa kanyang panyo. O Perla, bakit ka namumutla? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Kapitan Negro habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Wala po akong sakit, Kapitan. Masama lang pakiramdam ko dahil sa puyat. Sagot ni Perla, pero ang boses niya ay kakaiba. Garalgal at parang may nakabara. Kung gano'n, bakit hindi mo alisin ang panyong yan sa iyong muka? Mainit ang sikat ng araw. Wag po, Kapitan. May mga patal siya dahil sa, allergy. Singit ni Tonyo habang humaharang sa harap ng asawa. Tonyo, tumabi ka dyan kung ayaw mo madamay. Babala ni Lito na nooy hawak na ang kanyang itak sa likuran. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Kapitan Negro. Hinablot niya ang panyo sa mukha ni Perla. Lahat kami ay napasinghap. Si Perla ay walang dila. Ang kanyang bibig ay puno ng itim na dugo at ang kanyang lalamunan ay tila bulok na laman na uod. Ikaw wala ng iba, sabi ni Kapitan Negro. Si Perla ay biglang tumili ng napakalakas, isang tunog na hindi galing sa tao. Ang kanyang mga mata ay naging purong itim at ang kanyang balat ay nagsimulang magbitak-bitak. Tonyo, takbo na! Sigaw ni Mang Karding. Pero huli na. Si Perla ay lumaki. Ang kanyang mga braso ay humaba at ang mga kuko ay naging kasing talas ng labaha. Sinunggaban niya si Tonyo at tinapon ito sa kakahuyan sa paraang isang basahan. Lito, Agnes, ilayo niyo ang mga tao rito! Sigaw ni Kapitan Negro, sabay bunot ng kanyang itak. Nagkagulo ang mga tao. Takbuhan ng lahat patungo sa kalsada. Kami ni Lito ay pilit na inalalayan ni Elena na lumabas din ng bahay dahil sa ingay. Kapitan, mag-iingat kayo! Sigaw ni Lito. Humarap si Perla kay Kapitan Negro. Kahit wala itong dila, nagagawa pa rin ito ng nakakapangilabot na tunog. Sumugod ang aswang kay Kapitan. Pero mas mabilis si Kapitan. Nagagawa niyang makailag. Napatili si Perla. Hindi ka makakatakas, Perla. O kung ano ka man. Sabi ni Kapitan Negro habang naglalabas ng isang maliit na sisidlan ng binditadong asina. Isinaboy ito ni Kapitan sa sugat ni Perla. Ang nilalang ay naglupasay sa lupa habang umuusok ang kanyang katawan. Pero bago pa matapos ni Kapitan ang laban, isang malakas na pagaspas ng pakpak ang narinig namin mula sa taas. Isang malaking anino ang bumaba mula sa langit.
isang lalaki na may dambuhalang pakpak ng paniki. Ang manananggal na asawa ni Perla. Sinunggaban nito si Kapitan Negro mula sa likuran at itaas sa hangin. "Kapitana!" Nakita ko si Kapitan Negro na nakikipagbuno sa hangin gamit ang kanyang siko. Tinamaan niya sa muka ang lalaking aswang kaya nabitawan siya nito. Bumagsak si Kapitan sa bubong ng tindahan ni Aling Marites. "Lito, ang pana! Ang panang may dulo ng pilak!" Sigaw ni Kapitan Negro mula sa taas ng bubong. Dali-daling tumakbo si Lito sa loob ng bahay at kinuha ang pana na nakatago sa ilalim ng higaan ni Kapitana. Inihagis niya ito sa itaas. "Agnes, Elena, pumasok kayo sa loob ng simbahan. Doon kayo ligtas." Utos ni Lito sa amin. Habang tumatakbo kami ni Elena patungo sa maliit na kapilya ng sityo, narinig ko ang huni ng pana. Sinundan nito ng isang malakas na bagsak sa lupa. Nang lumingon ako, nakita ko ang lalaking aswang na nakapako ang pakpak sa puno ng mangga. Si Perla naman ay pilit na gumagapang patungo sa kanyang asawa. Si Kapitan Negro ay bumaba mula sa bubunga. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. "Tapusin na natin to." Nilapitan niya ang dalawang aswang, pero bago pa man niya maitaas ang kanyang itak, biglang nagdilim ang paligid. Ang araw ay tila tinakpan ng makapal na itim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umikot ng mabilis. "Hindi pa kami tapos, Negro." Isang boses ang narinig namin mula sa kagubatan. Boses ito ng tikbalang na nakalaban namin kagabi. "Ang pagdurugo ng buwan ay malapit na, at sa pagsapit ng kadiliman, ang buong Sitio Agustin ay magiging piging para sa amin." Biglang naglaho sina Perla at ng kanyang asawa sa isang sulok na kulay abo, kasabay ng paghupa ng hangin. Naiwan si Kapitan Negro na nakatayo sa gitna ng daan, hingal na hingal at puno ng sugat. Lumapit kami ni Lito sa kanya. "Kapitan, tumakas sila." "Hayaan mo sila. Ang mahalaga, nalaman natin ang kanilang anyo. Agnes, ihanda niyo ang lahat ng pwedeng gawing sulo. Ang gabi ng pagdurugo ng buwan ay hindi katulad ng ibang gabi. Ito ang gabi kung kailan ang hangganan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga maligno ay naglalaho." Tumingin si Kapitan Negro sa langit na tila ba binabasa ang mga ulap. "Kailangan natin tawagin ang iba pang mga ngaso sa kabilang bayan. Hindi natin ito kaya mag-isa." "Sino pong tatawagin natin, Kapitan?" tanong ko. "Ang mga bantay gubat. Sila ang mga katulad ko na itinalaga ang buhay sa pagpuksa ng mga aswang," sabi ni Kapitan Negro. Habang papalubog ang araw at unti-unting nagiging kulay kahil ang langit, isang kulay na tila nagbabadya ng dugo, nagsimula kaming mag-ipon ng kahoy, asin at bawang. Ang buong sityo ay parang isang kampo ng militar. Lahat ng tao ay armado. Kahit ang mga matatanda ay may hawak na matulis na kawayan. Iyon ang pinakamahabang hapon sa buhay ko. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang taon na. Alam namin sa sandaling mawala ang liwanag, magsisimula ang tunay na bangungot. Sa kasulukuyan, narinig namin ang unang huni ng aswang. Hindi na ito tik-tik, isang mahabang alulong na parang lobo, pero may halong tawa ng tao. "Nandiyan na sila," bulong ni Kapitan Negro. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong sityo, ang buwan ay nagsisimulang magbago ng kulay. Mula sa puti, naging madilaw ito hanggang sa maging kasing pula ng kalawang. Ang tinatawag nila nga, blood moon. Sa ilalim ng ganitong liwanag, ang bawat anino ay tila humahaba at nagkakaroon ng sariling buhay. "Agnes, pumasok na kayo sa loob ng kapilya, kasamang ibang kababaihan. Lito, siguraduhin mo ang bawat pinto ay may pahid ng langis at krus na gawa sa palaspas," utos ni Kapitan Negro. Ang kapilya namin ay maliit lang, gawa sa semento ang kalahati at ang itaas ay kahoy. Doon nagtipo ng halos 30 tao. Si Elena ay nakahiga sa isang bench, pinapawisan ng malapot dahil sa kaba.
Agnes, parang ang bigat ng tiyan ko. Parang may humihila sa loob. Bulong ni Elena sa akin. Huwag kang mag-isip ng masama, Elena. Nandyan si Kapitan sa labas. Pagpapatatag ko sa kanya, kahit ang sarili ko ay nanginginig na rin sa takot. Sa labas kasama ni Kapitan Negro ang 5 kalalakihang matatapang, kabilang si Lito. May dala silang mga sulo at mga kawayang tinulis na ibinabad sa tubig alat. Bigla namang tumahimik ang buong paligid, kahit ang mga kuliglig ay tila natakot na humuni. Diyan sila magsisimula sa itaas, wika ni Kapitan Negro habang nakatingin sa mga dambuhalang puno na nakapaligid sa sityo. Maya-maya, isang malakas na hangin ang humampas sa kapilya. Ang mga sulo sa labas ay halos mamatay at doon sa gitna ng mapulang liwanag ng buwan, nakita namin sila. Hindi lang pala sila Perla at ang kanyang asawa. May mga kasama silang iba pang nilalang na hindi ko akalaing totoo. May mga sigbin na parang mga asong kangaroo na nakabaliktad ang paa at ang mga wakwak na may malalapad na pakpak. Sumigaw ang tikbalang. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga sigbin ay mabilis na tumalon-talon sa mga bakod at sinugod ang grupo ni Kapitan Negro. Nakita ko si Lito na hinarap ang isang sigbin. "Mamamatay ka, hayop ka!" Sigaw ni Lito sabay saksak ng kawayan sa dibdib ng nilalang. Naglabas ito ng berdeng likido at pumagsak. Si Kapitan Negro, ang pangunahing puntirya. 3 aswang na anyong tao ang sabay-sabay na sumugod sa kanya. Gamit ang kanyang nagniningning na bolo, hinarap sila ni Kapitan. Ang bawat hataw niya ay may kasamang talsik ng itim na dugo. "Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong teritoryo," sabi ng Kapitan Negro. Sa loob ng kapilya, narinig ang kalabog sa bubungan. Isang manananggal ang pilit na binubutas ang aming kisame. Nakita namin ng mahaba at matulis na dila na dahan-dahang bumababa direkta sa kinaroroonan ni Elena. Agnes, ang dila! Sigaw ni Elena. Kinuha ko ang isang bote ng suka na may maraming bawang at ibinuhos ito sa dila ng nilalang. Isang nakangingilong tili ang narinig namin mula sa taas. Ang aswang ay mabilis na umurong pero hindi ito tumigil. Sinimulan nilang kalmutin ang mga dingding ng kapilya. Ang tunog ng kanilang mga kuko sa semento at kahoy ay parang libu-libong kutsilyo na kinikiskis. Nakakabaliw pakinggan. Sa labas naman ang labanan ay lalong tumitindi. Nakita ko si Kapitan Negro na nasugatan sa balikat dahil sa kuko ng tikbalang. Pero hindi siya sumuko. Kinuha niya ang isang supot ng binditadong abo at sinaboy ito sa hangin. Sumigaw si Kapitan Negro. Ang abong tinamaan ng liwanag ng buwan ay tila naging mga kislap ng apoy. Ang mga aswang na natalsikan nito ay napapasigaw sa hapdi. Pero ang tikbalang ay tumawa lang. "Negro, ang gabi ay para sa amin. Habang mapula ang buwan, gabi ay walang kamatayan," deklara ng tikbalang. Biglang may pumasok na isang anyo sa loob ng kapilya sa pamamagitan ng bintana. Si Perla, wala pa ring dila ang kanyang bibig, pero ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Direkta siyang tumingin sa akin at kay Elena. Huwag mong lalapitan ang pinsan ko! Sigaw ko habang winawasiwas ang aking itak, pero isang hampas lang ni Perla ay tumalsik ako sa kabilang dulo ng silida. Napasigaw si Elena. Daan-daang lumapit si Perla kay Elena. Ang kanyang mga kuko ay daan-daang itinatapat sa tiyan ng aking pinsana. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Wala akong magawa dahil sa sakit ng aking katawan. Ngunit bago pa man madapo ang kuko ni Perla, bumukas ang pinto ng kapilya. Si Kapitan Negro ay nakatayo doon, hingal na hingal. Duguan pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Sabi ko sa inyo, layuan niyo sila!" sabi nito. Hawak ni Kapitan ang isang maliit na ribulto ng San Miguel Arcangel. Itinapat niya ito kay Perla. Isang liwanag na kasing liwanag ng araw
ang lumabas mula sa rebulto. Si Perla ay tumalsik palabas ng bintana habang ang kanyang balat ay tila natutunaw. Lumapit sa amin si Kapitan Negro. Agnes, Elena, kumuha kayo ng lakas. Hindi pa tapos ang gabing to. Ang pinuno nila ay nasa labas pa. Kapitana, si Lito po. Nasa labas siya, binabantayan ang ating pintuan. Pero kailangan nating lumabas at tapusin ang tikbalang. Hanggat buhay ang pinuno, hindi sila titigil. Lumabas kami ni Elena sa ilalim ng proteksyon ni Kapitan. Ang paligid ng sitio ay parang impyerno. May mga apoy na makikita mo sa paligid at ang mga bangkay ng mga sigbin ay nagkalat. Nakita ko si Lito na nakasandal sa isang puno. Hawak ang kanyang tagiliran na dumadaloy ang dugo. Lito, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Agnes. Kunting gasgas lang to. Sabi ni Lito pero alam kong malalim ang sugat niya. Humarap si Kapitan Negro sa gitna ng plaza ng sitio. Doon naghihintay ang dambuhalang tikbalang kasama ang asawang lalaki ni Perla at iba pang aswang na natitira. Negro, oras na para mamatay ang huling tagapagtanggol ng sityong ito. Wika ng tikbalang habang dahang-dahang nagbabago ang anyo nito. Bago mo ako makuha, dadaan ka muna sa talim ng aking pananalig. Sagot naman ni Kapitan Negro habang dahan-dahang tinataas ang kanyang bolo. Sa itaas namin, ang blood moon ay nasa kanyang pinakamatingkad na kulay. Ang bawat patak ng dugo sa lupa ay tila kumikinanga. Agnes, hawakan mo itong orasyon. Bulong ni Kapitan sa akin, sabay abot ng isang maliit na papela. Kapag napang-abot kami ng tikbalang, basahin mo to ng malakas. Huwag kang titigil hanggat hindi sumisigaw ang langit. Oo, Kapitan. Masusunod. Sumugod ang tikbalang. Ang lupa ay nayayanig sa bawat hakbang niya. Si Kapitan Negro ay tumakbo din pasalubong sa kanya. Isang matinding banggaan ang nangyari. Ang tunog ng bakal na tumatama sa matigas na balat ng maligno ay umalingaw-ngaw sa buong sitio Agustina. Nagsimula akong magbasa. Agnes, ituloy mo lang ang pagbabasa. Huwag kang hihinto. Sigaw ni Kapitana. Nanginig ang boses ko habang binabasa ang orasyon sa papela. Exorcismus, ti omis, imum dos spiritus. Ang mga salita ay tila sariling may dalang bigat. Bawat kataga ay nagpapaluwal ng puting usok mula sa aking bibig. Ang tikbalang ay umatungal sa sobrang sakit. Ang dambuhalang katawan nito ay nagsisimulang mangisay. Hindi maaari ito. Isang hamak na tao lang ang papatay sa akin. Dagundong ng maligno. Hindi lang ako tao. Ako ang bantay ng lupang ito. Sagot ni Kapitan Negro habang idinidikit ang rebulto ng San Miguel sa noo ng tikbalang. Sa isang malakas na saksak, ibinao ni Kapitan Negro ang kanyang bolo sa mismong dibdib ng nilalang. Isang nakangingilong tunog ng pagputok ang narinig namin at ang dambuhalang nilalang ay naging alikabok na kulay itim at tinangay ng hangin. Nang mamatay ang kanilang pinuno, ang mga natitirang aswang na sina Perla at ang kanyang asawang manananggal at ang mga sigbin ay naglabas ng mga huling tili ng takot bago mabilis na nagsitakas patungo sa kailaliman ng kagubatan ng kapis. Unti-unting naglaho ang mapulang kulay ng buwan. Ang langit ay dahan-dahang nagliwanag, hudyat ng pagdating ng bukang liwayway. Napaupo si Kapitan Negro sa gitna. Ang kanyang mga sugat ay malalalim at ang kanyang hininga ay gumagargal na. Tumakbo kami ni Lito at Elena patungo sa kanya. Kapitan, huwag kayong pipikit. Dadalhin namin kayo sa bayan. Pagmamakaawa ni Lito habang pilit na itinatayo si Kapitan Negro. Ayos na, Lito. Tapos na ang gabi. Agnes, Elena, alagaan niyo ang batang dadating. Siya ang magiging bagong liwanag ng sityong ito. Kapitan, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Umiiyak na sabi naman ni Elena. Tumingin si Kapitan Negro sa langit. Maganda ang sikat ng araw, Agnes.
Itago mo ang polo ko. Balang araw, may kakailanganin nito. Sa huling buntong hininga, dahan-dahang ipinikit ni Kapitan Negro ang kanyang mga mata. Ang matapang na tagapagligtas sa sitio ay namaalam na, kasabay ng tuluyang pagsikat ng araw noong taong 1989. Inilibing namin siya sa ilalim ng malaking puno ng nara sa gitna ng sitio. Mula noon, wala nang aswang na nangahas na lumapit sa aming baryo. Pero tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, naririnig pa rin namin ang kalansing ng itak sa hangin. Isang paalala na kahit wala na siya, si Kapitan Negro ay nananatiling bantay sa aming katahimikan. Iyan ang aking kwento. Isang patunay na sa gitna ng kadiliman, laging may isang liwanag na handang mag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng marami. Maraming salamat sa pakikinig ng aking karanasan. Hanggang sa muli. Magandang gabi po. Ako si Roldan. May ibabahagi sana akong kwento na nangyari noong 1993 sa probinsya namin. Totoong karanasan ito at hanggang ngayon kapag naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Sana ay may bahagi mo ito sa iyong mga taga-subaybay. Noong taong 1993, 22 anyos pa lang ako noon. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na talyer sa may bayan. At dahil malayo ang inuuwian ko, madalas ay hating gabi na ako makauwi kasama ang mga kaibigan ko. Ang mga kasama ko noon ay sina Angelo, Manny, Lito at Baste. Kaming lima ang laging magkakasama sa lakaran. Isang gabi, matapos ang aming overtime sa talyera, nakaramdam kami ng matinding gutom. Pare, parang gusto ko ng barbecue sabi ni Angelo habang nagpupunas ng mantsa ng langis sa kamay. Sumagot naman si Manny. Saan naman tayo makakahanap ng barbecue sa ganitong oras? Alas 11 na ng gabi. Sarado na ang mga tindahan sa palengke. Naglakad-lakad kami sa kahabaan ng madilim na kalsada sa gilid ng tulay. Doon namin napansin ang isang maliit na kariton na may usok at amoy ng inihaw na karne. Nagkatinginan kaming lima. Nakapagtataka dahil wala namang nagtitinda doon tuwing gabi. Sa pagkakaalam namin ayun may tindahan pa pala doon sa tapat ng malaking puno ng akasya. Turo ni Lito sa isang maliit na liwanag mula sa gasera. Lumapit kami sa pwesto. Dalawa silang nagtitinda. Isang matandang babae na nakayuko at isang batang babae na siguro ay nasa 12 taong gulang lang. Kakaiba sa kanila, hindi sila nagsasalita at tila napakaputla ng kanilang balat sa ilalim ng malamlam na ilaw. Aling tindera, magkano po tong stick ng barbecue nyo? Tanong ni Basde habang sumisilip sa mga nakahanay na karne. Hindi sumagot ang matanda. Turo lang siya ng turo sa mga stick. Ang karne ay mapula-pula at tila sariwang-sariwa pa. Hindi tulad ng karaniwang nabibili na may timpla na ng toyo at kalamansi. Ang weird naman ng mga to. Roldan, tignan mo yung karne. Parang hindi baboy. Parang masyadong malaki ang hibla. Hayaan mo na. Gutom lang yan, Angelo. Sagot ko. Kahit na nakakaramdam na rin ako ng kakaibang kaba. Ale, pabili nga po ng 10 stick. Habang iniihaw ng matanda ang barbecue, walang usok na lumalabas na mabango. Ang amoy ay malansa, parang dugong natuyo na naiinitan. Ang batang babae naman ay nakatitig lang sa amin, partikular kay Lito. Hindi siya kumukurapat, ang itim ng kanyang mga mata ay parang mas malaki kaysa sa normal. Bakit pa ganyan makatingin ang batang to? Parang may balak kainin ako Napakamot lang ng ulo si Lito. Hayaan nyo na, baka pakod lang sila. Pero, pansinin nyo, wala silang dalang kanin o sausawan sa barbecue lang. Nang maluto ang barbecue, iniabot ito ng matanda sa amin.
Malamig ang kanyang kamay nang madikit ito sa palad ko. Wala siyang imik, tumango lang siya. Nagbayad kami at nagsimulang maglakad palayo habang kumakain. Unang kumagat si Baste. Bigla siyang huminto at nandiri at dinura ang kinain niya. Ano to? Lasang kalawang na ewan. At tignan nyo, parang may buhok na kasama sa loob ng karne. Napatigil kaming lahat. Binuksan ni Manny ang kanyang flashlight at itinutok sa hawak naming barbecue. Halos masuka kaming lahat sa nakita namin. Ang karne ay hindi baboy. May mga bahagi itong parang balat ng tao. At ang sinasabi ni Basti na buhok ay mahaba at maitim na hibla na nakabaon sa loob ng laman. Roldan, bumalik tayo. Lokohan to Galit na sabi ni Angelo. Tumakbo kami pabalik sa tapat ng puno ng akasya kung saan kami bumili kanina. Pero laking gulat namin dahil pagdating namin doon, wala na ang kariton. Wala na ang usok at ang tanging naroroon lang ay ang amoy ng lansa at isang tumpok ng mga buto na parang galing sa hayop o tao na sadyang kinalas-kalas. Nasaan na sila? Wala pang 1 minuto tayo nakakalayo Maya-maya, biglang may narinig kaming tunog mula sa itaas ng puno ng akasya. Isang malakas na pagaspas ng pakpak pero hindi ito tunog ng ibon. Parang tunog ng malapad na balat na hinahampas sa hangin. Tumingala kayo, sabi ni Baste habang nanginginig ang boses. Doon namin nakita ang dalawang nilalang na nakalambitin sa sanga ng puno. Ang matanda at ang bata kanina. Pero hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang katawan ay putol sa bewang at may malalapad na pakpak na parang sa paniki. Ang kanilang dila ay mahaba at tila naghahanap ng biktima. Tumakbo na tayo! Takbo, Angelo! Manny, huwag kayong lilingon! Mabilis kaming nagtatatakbo sa madilim na kalsada. Dinig na dinig namin ang huni ng mga ito. Isang matinis na pagkatiktik na tila ba tinatawag kami. Alam namin sa probinsya na kapag malakas ang tunog, malayo pa sila. Pero ang naririnig namin ay mahina lang. Ibig sabihin na sa likuran lang namin sila o nasa taas mismo. Dito tayo sa may sapa. Hindi sila makakatawid sa tubig, sabi ni Manny. Habang tumatakbo kami, naramdaman ni Lito na may humablot sa balikat niya. Roldan, tulong! Sigaw niya. Nakita ko ang mahabang kuko ng batang aswang na bumaon sa damit ni Lito. Agad na kumuha ng malaking bato si Angelo at ibinato ito sa nilalang. Tumama ito sa pakpak ng bata na naging sanhi ng pagtili nito ng napakatindi. Isang tunog na hindi galing sa tao talaga. Nabitawan niya si Lito at mabilis kaming tumalon sa mababaw na bahagi ng sapa. Doon kami huminto. Hinihingal at basang-basa sa tubig. Ang dalawang nilalang ay nananatili sa pampang. Hindi sila lumalapit sa tubig pero ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit habang nakatingin sa amin. Anong gagawin natin, Manny? Hindi tayo pwedeng manatili dito hanggang umaga, sabi ni Baste habang halos maiyak na sa takot. Roldan, tingnan mo yung matanda, bulong ni Angelo. May hawak siyang itak, dagdag pa niya. Napansin ko nga na ang matanda ay may hawak na kalawanging itak na ginamit niya kanina sa paghiwa ng barbecue. Sinimulan niyang kaskasin ng itak sa bato sa may pangpang na lumilikha ng nakakangilong tunog. Hindi sila aalis. Hinihintay tayong umahon, sabi ni Lito. Nanatili kami nakababad sa gitna ng sapa habang ang mag-inang aswang ay nakabantay sa pampang. Ramdam namin ang lamig ng tubig na tumatagos sa aming mga buto. Pero mas nangingibabaw ang takot na baka sa isang iglap ay lumipad sila at sagpangin kami. Roldan, anong oras na ba? Bakit parang hindi tumatakbo ang oras? Tanong ni Angelo habang pilit na pinapatigas ang kanyang nanginginig na tuhod. Tinignan ko ang relos ko. Pero dahil nabasa ito sa sapa,
Tumigil ang mga kamay nito sa 12:00 ng hating gabi. Hindi ko alam, Angelo pero kailangan natin makaisip ng paraan. Hindi tayo pwede manatili dito hanggang mag-umaga. Baka mamatay tayo sa ginaw. Napansin ni Manny na ang matandang aswang ay unti-unting lumalapit sa gilid ng tubig. Pero parang may hindi nakikitang harang na pumipigil sa kanya. Tingnan nyo, ayaw talaga nilang mabasa. Kamusta yung balikat mo? Masakit, Manny. Parang kumikirot at mainit ang pakiramdam. Sagot ni Lito na namumutla sa takot at sakit. Biglang nagsalita ang matandang aswang sa isang boses na parang pinagsamang huni ng tuko at boses ng taong galing sa hukay. Ibigay nyo na sa akin na ang sugatan na at ang iba sa inyo ay makakaalis na. Nagkatinginan kaming apat. Hindi namin pwedeng iwan si Lito. Huwag kayong makikinig, basti, Angelo. Huwag kayong bibigay. Mag-inang demonyo kayo. Hindi namin ibibigay ang kaibigan namin. Dahil sa galit ko, kumuha ako ng putik at bato sa ilalim ng sapa at ibinato sa kanila. Tinamaan siya sa muka at doon ay naglabas siya ng isang nakakangilong sigaw. Ang batang aswang naman ay nagsimulang magpaikot-ikot sa itaas namin. Lumilipad ng mababa at sinusubukang abutin ng aming mga ulo gamit ang kanyang matatalas na kuko. Yumuko kayo, Basti! Dapa! Mabilis na dumapa si Basti kaya bahagyang sumabit ang kuko ng bata sa kanyang likuran na napunit agad na parang papel. Roldan, yung asin! May dala ka bang asin? Biglang naalala ni Manny. Wala akong dalang asin, pero may dala akong lighter. At ang talyer na pinagalingan natin, may mga basahan ako sa bag na may konting gas. Naalala ko bigla ang bag na dala ko na nakasukbit pa rin sa likod ko. Agad kong binuksan ang bag at kinuha ang mga basahan. Ginamit namin na panlinis ng makina kanina. Amoy na amoy pa ang krudo at gaas nito. Angelo, tulungan mo ko. Talasan mo ang tingin mo sa batang aswang. Itinali ko ang mga basahan sa dulo ng isang mahabang sanga na naanod sa sapa. Inilabas ko ang aking lighter. Sa isang pitik, nagliyabang sulo sa dilim ng gabi. Ang apoy na iyon ang nagsilbing pag-asa namin. Halika kayo rito! Subukan nyo kaming lapitan! Hamon ko sa mga aswang. Ang matandang aswang ay napaurong nang makita ang apoy. Ang mga aswang, kahit gaano katapang sa dilim, ay takot sa apoy dahil alam nilang kaya silang sunugin ito. Lito, Manny, Basti, dahan-dahan tayong maglakad pa ibaba ng sapa. Huwag tayong aahon hanggat hindi natin natatanaw ang mga ilaw ng kalsada sa kabila. Habang naglalakad kami sa gitna ng sapa, sumasabay sa amin ang dalawang nilalang sa may pampang. Ang matanda ay naglalakad sa lupa, habang ang bata ay palipad-lipad sa mga sanga ng puno. Ang kanilang mga mata ay parang mga baga ng sigarilyo sa dilim, pula at nagmamasida. Rodan, tignan mo yung bata. Parang may kinakain siya. Bulong ni Baste. Nang itutok ni Manny ang flashlight, nakita namin kinakain ng batang aswang ang isa sa mga barbecue na tinapon namin kanina. Pero sa liwanag ng flashlight, malinaw na namin itong nakita. Hindi iyon karne ng hayop. Mukha itong daliri ng tao na binalot sa taba. Diyos ko, mga tao ang pinatay nila. Sabi ni Angelo habang nasusuka na naman. Biglang tumigil ang matandang aswang sa paglalakad. Tumingala siya sa langit at naglabas ng isang mahabang alulong. Hindi nagtagal, may narinig kaming sagot na alulong mula sa malayong bahagi ng gubat. May kasama pa sila! Roldan, marami sila! Sigaw ni Lito na nagsisimula ng magpanik. Huwag kayong hihinto. Takbo na! Kahit nasa tubig tayo, bilisan niyo ang paglalakad. Utos ko. Habang nagmamadali kami, nararamdaman namin ang pagyanig ng mga dahon sa paligid. Hindi lang dalawa, kundi tila isang buong pamilya ng aswang ang nagtitipon sa paligid ng sapa. Nakita na namin ang mga anino ng nilalang, nagtatalunan sa mga puno. Manny, yung flashlight mo, huwag mong papatayin. Sabi ni Angelo.
Pero sa kasamaang palad, dahil sa kalumaan ng baterya, nagsimulang kumurap-kurap ang ilaw ni Manny. Roldan, mauubos na yata ang baterya. Mamamatay na ang ilaw. Kasabay ng pagpatay ng flashlight ay ang muling paglusob ng batang aswang. Sa pagkakataong to, hindi lang siya basta lumilipad. Bumulusok siya diretso kay Baste. Baste, sa likod mo! Sigaw ko habang winawasiwas ang sulong may apoy. Nasunog ang dulo ng buhok ng batang aswang kaya napaurong ito. Pero ang matandang aswang ay nakahanap ng pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang mahabang dila para puluputan ang binti ni Manny. Tulong, Roldan! Ang hinihila ako! Hiyaw ni Manny habang pilit siyang hinihila ng aswang paahon sa pangpang. Agad na sumugod si Angelo at tinaga ang dila ng nilalang gamit ang kanyang maliit na kutsilyo na laging dala sa talyera. Isang itim na dugo ang bumulwak at ang matanda ay nagbitaw ng mahabang paghagulgol na sakit. Aahon na tayo! Doon sa may malaking bato malapit na ang kalsada! Sigaw ko. Pag-ahon namin, hindi pa rin kami tinigilan. Kahit sugatan ng matanda, mas naging agresibo ang bata. Pero bago pa sila muling makalapit, may narinig kaming tunog ng makina ng sasakyan. Isang lumang jeep na may malakas na busina ang paparating sa kalsada. Para po! Para! Tulong! Sabay-sabay naming sigaw. Huminto ang jeep. Ang driver ay isang matandang lalaki na may dalang disabog. Pagkakita niya sa amin na basang-basa at sugatan, at pagkakita niya sa mga aninong mabilis na nagtatago sa dilim, alam niya na ang nagaganap. Sakay na, dali! Mga aswang ang mga yan! Sigaw ng matandang driver. Mabilis kami nagsampahan sa jeep. Habang umaandar ang sasakyan, lumingon ako sa likod. Nakita ko ang mag-inang tindera ng barbecue na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang matanda ay hawak ang kanyang sugatang dila at ang bata naman ay nakatitig sa amin ng masama. Unti-unti silang naglaho sa dilim habang lumalayo ang jeep. Ligtas na ba tayo? Tanong ni Lito habang hinihingal. Hindi ko alam, pero sa ngayon oo. Maya-maya tumingin sa amin ang driver sa rearview mirror. Saan kayo nanggaling? Hindi nyo ba alam ang lugar na yan ay teritoryo ng pamilya ni na Aling Maring? Sila ang mga tinderang hindi nawawalan ng tinda. Pero walang bumibili na taga rito dahil alam namin kung anong klaseng karne ang inahain nila. Sino po si Aling Maring? Siya ang pinuno ng aswang dito at ang batang kasama niya apo niya yon na sinasanay niyang mangaso. Paliwanag ng matanda. Nakarating kami sa bayan at agad naming dinala si Lito sa isang albularyo dahil ang sugat niya ay nagsisimula ng mangitim at ang amoy na nabubulok na karne. Kahit ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Sabi ng albularyo, mabuti at hindi nyo kinain ang barbecue na yon, Roldan. Dahil kapag nakain nyo yon, magiging kauri nyo sila. Unti-unti kayong magbabago at maghahanap din ng laman ng tao. Habang ginagamot si Lito, narinig namin ang isang kaluskos sa bubungan ng bahay ng albularyo. Isang pamilyar na tunog. Nagkatinginan kaming 5. Hindi pa sila sumusuko. Sinundan nila kami hanggang dito sa bayan. Dahil doon, Mr. Narrator, lalong bumigat ang pakiramdam sa loob ng bahay ng albularyo na si Mang Isko. Ang amoy ng insenso at luyang dilaw ay humahalo sa malansang amoy na nanggagaling sa labas. Alam naming hindi lang basta pananakot ang ginagawa nila. Nandyan sila sa taas, naghihintay ng pagkakataon na. Lito, huwag kang pipikit. Manatili kang gising. Sigaw ni Manny habang pinapaypayan si Lito na tila ba nagdidiliryo na. Ang pawis ni Lito ay malagkit at kulay abuhin na, marumi. Isang sinyalis na ang kamandag ng kuko ng aswang ay kumakalat na sa kanyang dugo. Si Mang Isko ay mabilis na kumilos. Kumuha siya ng isang bote ng langis na may ugat ng halaman at ibinuhos ito sa paligid ng mga bintana at pinto. Kayong tatlo, kumuha kayo ng walis tingting at baliktarin nyo sa bawat sulok. Ikaw naman, bantayan mo ang bintana sa kusina.
Utos ng matanda sa amin. Maya-maya biglang isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa taas. Parang may bumagsak na sako ng bigas, pero alam naming mabigat na katawan iyon. Sumunod ang tunog ng mga kuko na kumakalkal. Ibigay niyo ang lalaki. Akin ang lalaki. Boses iyon ng matandang babae, ang tindera ng barbecue. Pero ngayon ay mas malat ang boses at nakakapatindig balahibo. Hindi niyo siya makukuha. Lumayas kayo dito, Maring. Hindi niyo siya makukuha, Maring. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Sigaw ng albularyo habang winawasiwas ang kanyang tungkod na gawa sa kahoy ng kulasisi. Biglang nawasak ang bahagi ng kisame. Lumabas doon ang ulo ng batang babae, ang apo ni Maring. Pero hindi na ito ang bata nakita namin sa kalsada. Ang kanyang panga ay nakalaylay, puno ng matatalas na ngipin, at ang kanyang mga mata ay parang 2 bolang apoy sa dilima. Anghelo! Yung itak! Sigaw ko. Agad na hinablot ni Anghelo ang itak na nakasabit sa dingding ni Mang Isko. Pero bago pa siya makalapit, mabilis na bumaba ang bata mula sa kisame. Nakalambitin ang kanyang bituka at ang itaas na bahagi lang ang kanyang katawan ang gumagalaw sa hangin. Humampas ang kanyang mahabang buhok na parang latigo at tumama sa braso ni Baste. Aray ko! Hayop ka! Hiyaw ni Baste habang pilit na umiiwas. Roldan, tulungan mo ko rito sa pinto! Tawag naman ni Manny. Ang matandang aswang naman ay sinusubukang gibain ang pintuan sa harap. Ang lakas niya ay hindi pang tao talaga. Ang makapal na kahoy ay nagsimula ng maglamat. Doon ko napatunayan na totoo nga ang kwento ng matatanda. Ang lakas ng isang aswang ay parang lakas ng 10 lalaki kapag gutom sila. Kumuha ako ng isang bote ng suka na may sili na nakita ko sa mesa at binato ito sa batang aswang na nakalambitin sa kisame. Tumama ang suka sa mukha nito. Naglabas ang bata ng isang tili na halos bumasag sa aming mga airdrama. Umusok ang kanyang balat dahil sa asim at ang anghang ng suka. Ngayon na, Anghelo! Tagain mo! Utos ko naman. Buong lakas na winasiwas ni Anghelo ang itak, pero mabilis na nakailag ang bata at muling umakyat sa butas ng kisame. Pero hindi pa kami nakakahinga ng maluwag nang biglang gumuho ang pintuan sa harap. Pumasok si Aling Maring. Ang kanyang anyo ay mas nakakasindak kaysa kanina. Ang kanyang balat ay tila balat ng ahas na nagbabakbak at ang kanyang kuko ay mahaba pa sa daliri ng tao. Ibigay niyo sa akin ang isang yan. Angil niya habang tumutulo ang malapot na laway sa may sahiga. Hinarap siya ni Mang Isko. Maring, huling babala ko na ito. Kapag hindi ka umalis, gagamitan kita ng nakamamatay na pangontra. Tumawa ang matanda. Isang tawa na parang tuyong dahon na kinakalos. Wala ka magagawa, Isko. Gutom ang aking apo. Kailangan namin na sariwang atay. Maya-maya, biglang sumugod si Aling Maring kay Mang Isko. Sa bilis ng pangyayari, hindi namin namalayan na nakalapit na siya. Pero bago pa siya makadapo sa matanda, binuhos ni Mang Isko ang isang maliit na sisidlan na puno ng bainga o asina na hinaluan ng abo ng palapa ng nyog na pinagpala at binasbasan na. Isinaboy ito ni Mang Isko sa dibdib ng nilalang. Isang nakakakilabot na sigaw ang namayani sa buong bahay. Ang bahagi ng katawan ni Maring na natamaan ng asin at ng abo ay tila nalulusaw at nagbabaga. Napaatras siya palabas ng pinto habang ang kanyang apo ay sumusunod sa kanya. Tila natatakot din sa ginagawa ni Mang Isko. Hindi pa tayo tapos. Babalik kami. Susundan namin kayo kahit sa palaginip. Tandaan niyo yan. Banta ni Maring bago siya tuluyang lumipad pa itaas at naglaho sa kadiliman ng gubat. Natahimik ang paligid. Maliban sa mabigat na paghinga naming 5,
Si Lito naman ay tuluyan ng nawalan ng malay, pero ang pangingitim ng kanyang sugat ay tumigil na. Mr. Narrator, akala namin ay tapos na ang lahat ng gabing yon. Pero nang tignan ni Mang Isko ang sugat ni Lito, napapailing siya. Bakit po, Mang Isko? Ligtas na ba si Lito o hindi pa? Tanong ni Manny. Tumingin sa amin ng albularyo ng may lungkot sa mga mata. Napaalis natin sila, pero naiwan ang binhi sa loob ni Lito. Kapag hindi natin nahanap ang pinagmulan ng kanilang barbecue, sa loob ng 3 araw, si Lito mismo ang magiging tulad nila. Nagkatinginan kami ni na Angelo at Baste. Alam namin kailangan namin bumalik sa lugar kung saan namin sila unang nakita, sa ilalim ng punong akasya sa may tulay. Doon nagsimula ang matinding panganiba dahil kailangan naming pasukin ang teritoryo nila para iligtas ang kaibigan namin. Kahit nanginginig ang mga tuhod namin, wala kaming pagpipilian. Sabi ni Mang Isko, ang lason sa katawan ni Lito ay hindi basta-basta gagaling. Kailangan naming mahanap ang punong ugat o ang pinagkukunan nila ng karne para masunog ito at maputol ang sumpa. Madaling araw na noon, bandang 3:00, nang bumalik kaming 4 ni na Angelo, Manny at Baste sa tulay na yon. Bitbit namin ang mga sulo na gawa sa kawayan at bote ng gas, pati na rin ang mga itak na hiniram namin kay Mang Isko. Roldan, sigurado ka ba rito? Parang mas lalong tumahimik ang paligid ngayon Tanong ni Baste habang palingon-lingon. Kailangan natin itong gawin para kay Lito, Baste. Kung hindi, bukas ng gabi baka tayo na ang unang kainin yan kapag nagbago ang anyo niya. Sagot ko habang mahigpit ang hawak sa sulo. Nakarating kami sa tapat ng dambuhalang puno ng akasya. Sa dilim, ang mga sanga nito ay parang mga higanting kamay na gustong sumunggab sa amin. Ang amoy ng lansa ay mas matindi kaysa kanina. Amoy ng nabubulok na basura na hinaluan ng sariwang dugo. Parang ganun, masyadong masakit sa ilong. Roldan, tignan mo yung lupa sa ilalim ng puno. Tawag ni Angelo. Itinutok namin ang mga sulo sa ugat ng puno. May nakita kaming mga butas pero hindi ito butas ng daga o ahas. Malaking hukay ito na tila ba may hinila papasok sa ilalim ng lupa. Nakita rin namin ang mga tirang stick ng barbecue. At meron pa ito nga, bahid ng sariwang dugo. Dito nila tinatago ang mga biktima nila. Dito yata sila kumukuha ng karne. Sinundan namin ang bakas ng kaladkad sa lupa hanggang sa makarating kami sa isang liblib na bahagi sa likod ng malaking bato malapit sa pangpang ng ilog. Doon namin nakita ang isang dampa na gawa sa nabulok na kawayan at nipa. Walang ilaw sa loob pero may naririnig kaming tunog na parang may kinakatay. Angelo, dahan-dahan lang. Senyas ko sa kanya. Sumilip kami sa siwang ng dingding. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib sa aking nakita. Sa loob ng dampa, nakita namin ang matandang si Aling Maring at ang kanyang apo. Pero hindi na sila lumilipad. Nakaupo sila sa may sahiga at sa harap nila ay ang kariton ng barbecue na nakita namin kanina. Ang bata ay may hawak na braso ng tao at parang tila kinuha lang kanina lang. Gamit ang kanyang matatalas na ngipin, tinapyas niya ang laman nito at tinusok sa mga istik ng kawayan. Ang matanda naman ay nagpahid ng isang itim na likido sa mga karne. Ang sumpa na nagpapanatili sa lasa nito para sa kanilang kauri. Roldan, yung bag ni Lando. Bulong ni Baste habang tinuturo ang isang basag na backpack sa may sulok. Si Lando ay isang trabahador sa kabilang baryo na nawala noong nakaraang linggo. Diyos ko, ginawa nilang barbecue ang mga nawawalang tao rito. Sabi ni Angelo na nanginginig ang boses. Maya-maya biglang tumigil ang matanda sa paghiwa. Itinaas niya ang kanyang ilong
at pumatlang sa hangin. Amoy pawis. Amoy ng mga lalaki galing sa tubig. Angil ni Aling Maringa. Takbo na! Agad kong sigaw nang lumingon ang bata sa direksyon ng aming siwang. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Inihagis namin ang mga dalang sulo sa bubungan ng dampa dahil gawa ito sa tuyong nipa at kawayan. Mabilis na lamang itong nagliyaba. Mamatay kayo sa apoy, mga hayop kayo! Sigaw ni Paste habang naghahagis pa ng bote ng gaas. Isang matinding tili ang lumabas mula sa loob ng dampa. Lumabas ang batang aswang na nagbabaga ang buhok. Mabilis siyang lumipad. Pero dahil sa bigat ng kinain niya at sa pinsala ng apoy, hindi siya makalipad ng diretso. Roldan, si Maring, lalabas siya!